Hello, ang topic natin ngayon is for Circuits 1, DC Circuits, which is Thevenin's Theorem, Part 4. So kung hindi nyo pa napapanood yung Parts 1, 2, and 3, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna, panoorin nyo muna para meron na kayong idea sa concepts and sa mga problems na sasagutan natin ngayon. So sa parts 1, 2, and 3, nakapag-solve na rin tayo ng problems. Ito yung mga na-solve nating problem. So maganda panoorin nyo muna guys. Link ko na lang sa description yung mga video tutorials. Parts 1, 2, and 3 for Thevenin's Theorem. So umabot na tayo sa problem number 11. Okay. Let's have problem number 12. Tuloy lang natin. For problem number 12, obtain the Thevenin equivalent at terminals A to B of the circuit below. Ito yung circuit drawing natin. Okay, ito raw. Obtain the Thevenin equivalent at terminals A to B of the given circuit below. So hanapin natin si VTH and RTH. So for RTH muna tayo. So copy ko yung circuit. So pag hinahanap si RTH, i-off yung independent sources. So we have the 3 amp current source and the 24 volt source. I-off natin sila pareho. Kapag current source, para ma-off, i-open. Okay? Pag voltage source, para ma-off, i-short. Yan. So short natin. Tapos ito mga floating wires na lang yan. Delete ko na. Yan. Tapos, saka natin nahanapin dito sa terminal AB yung RTH. Yan. So, ano ngayon yung equivalent resistance or RTH as seen sa terminal AB? Diba, we have series 10 ohm na dalawa, tas yung series na 10 ohm na to nakaparallel kay 5 ohm. Tapos, itong parallel combination naka-series kay 16. Diba? So, therefore, yung RTH natin is, sige, naka-series muna tong dalawang 10 ohm. So, 10 plus 10 in parallel with 5 ohm.
Tapos itong parallel na yan, naka-series kay 16. So plus 16. Okay, so we will have, add natin 10 plus 10, 20, parallel with 5, plus 16. So paano yung formula natin for dalawang parallel resistors? Product over sum. Product ng 20 and 5 over sum 20 plus 5 plus 16. So we have 20 times 5 is 100 divided by 20 plus 5, 25 plus 16. So 100 divided by 25 ay 4 plus 16. So therefore yung RTH is 4 plus 16, 20 ohms. Next, for VTH naman tayo. Yan. So copy natin yung original circuit. So hanapin naman natin yung voltage dito sa terminal AB. Plus minus VTH. So with the sources na ulit. So depende na lang sa atin kung paano hanapin si VTH. Whatever circuit analysis technique. Sige, try kong mag-nodal analysis. Using nodal analysis. Bale, assign ko to as reference node, yung ground, or the 0 volt potential. So, assign tayong node voltage V1 tapos node voltage V2. Yan. Hindi ko na to sinama. Okay? Kasi, kukuhain ko lang tong node voltages na to, tapos magke-KVL na lang ako dito. Diba? Pwede naman. Sige, mag-KCL tayo at V1. So, dalawang node voltage meron. Actually, ito pa pala, non-reference node voltage yan. Pero, connected kasi siya directly kay 24 volts sa positive polarity. Automatically, 24 volts na yan. Yung node na to. So, mag-assign pala muna tayo ng mga direction ng current. Sige, dito sa 10 ohm pataas, let's say I1. Okay, tapos dito sa 10 ohm na to, let's say pakanan I2. Okay, dito sa 5 ohm, pababa, let's say I3. Dito sa 16 ohm, naka-series kasi sa 16 ohm dito sa 3 amp. So, yung dadaloy kay 16 ohm, si 3 amps na rin. Right? Okay. So, mag-KCL tayo sa node V1. Summation of current entering equal summation of current leaving. So, ano-ano yung mga entering sa node V1? We have the 3 amp, right? Plus, etong I1. Papasok yung inassign natin. Wala na. Tapos, yung summation of current leaving, si I2 lang. Right? Si I2. Tapos, i-represent natin in terms of the node voltages, yung I1 and I2. So, 3, copy lang yan, constant. I1. So, si I1, higher potential, sa 24 volts pumasok, minus lalabas sa lower potential V1, divided by the resistance 10. So, 24 minus V1 over 10. 24 minus V1 over 10. Equal, so sa I2 naman, higher potential V1 minus lower potential V2 divided by the resistance 10. So, I2 is V1 minus V2 over 10. Yan. So, simplify na lang natin. Sige. Alisin lang natin yung denominator. Bale, ang LCD ng dalawang 10-10 pa rin.
So, distribute. So, 10 times 3, 30. Plus, ito, cancel yung 10 dito. 24 minus V1. Cancel si 10 dito. V1 minus V2. Yan. So, add natin to. 30 plus 24. 54. Tapos, transpose ko si negative V1 sa kanan. So, V1 minus V2 plus V1. So, 54 is equal to, combine similar terms, V1 plus V1 to V1 minus V2. Equation 1. Or unahin natin itong 2V1 minus V2 equals 54. Equation 1. So, next, mag-KCL naman tayo at V2. Okay, dito naman sa node V2. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, ano-ano ang entering sa V2? Si I2 lang. Right? Si I2. Equals summation of current leaving. Si I3, tsaka si 3 amps. Kasi, yung dadali kay 16 ohm, si I3. Si 3 amps kasi naka-series, di ba? So, 3 tsaka I3 yung leaving. 3 plus I3. So, si I2, in terms of the node voltage, alam na natin. V1 minus V2 over 10, di ba? So, V1 minus V2 over 10 equals, so 3 plus si I3 is higher potential V2 minus lower potential ground 0 divided by the resistance 5. So, V2 minus 0 or V2 na lang over 5 plus V2 over 5. Ayan. So, simplify lang natin. Sige. Multiply by the LCD ng 10 at 5. 10. Right? Multiply both sides by 10. Ito, cancel si 10. V1 minus V2 na lang. 10 times 3, 30. Plus 10 divided by 5, 2. Times V2 to V2. Tapos, simplify, combine similar terms. So, magiging ano yan? Transpose ko na lang dito si 2V2. So, V1 minus V2 minus 2V2 is 30. Bale, V1 minus V2 minus 2V2, negative 3V2 equals 30. Equation, ano to? 2. Yan. So, solve na natin simultaneously yung equation 1 tsaka equation 2. So, depende sa inyo. Kung gusto nyong i-manual compute, pwede naman. Madali lang to. Two equations in two unknowns. Pwedeng elimination, substitution method, Cramer's rule, Gaussian elimination. Pero ngayon, gagamit na lang tayo ng calcu. Kayang-kaya na to ng 570 ES. Mode 5, 1. So, yung mga coefficients. Okay? So, sa equation 1, 2, negative 1, tsaka 54. 2, negative 1, 54. Equation 2, yung coefficient, positive 1, negative 3, and 30. 1, negative 3, and 30. Yan. Press equal. Ito si V1. V1 is 26.4 volts. V2 is negative 1.2 volts. So, ang kailangan natin si VTH, di ba?
si VTH. Mag-KVL tayo dito. KVL around the loop. So, summation of voltage is 0. So, this is plus minus V2. Tas ito, plus minus. Tapos, ito plus minus. So, kung saan pumasok na polarity ng voltage, yun yung sign convention natin as we move around in a clockwise direction. So, kay V2, we have negative, papasok sa negative polarity. Dito kay 16 ohm, voltage across the 16 ohm, papasok sa positive. Right? So, positive yung voltage, Ohm's law. Diba? Resistance times the current. 16 ohm times yung dadaloy na current is yung 3 amp. 16 times 3. And then, dito sa VTH, papasok sa positive. So, VTH positive equals 0. Ang kailangan natin si VTH. So, si VTH is transpose yung negative V2 sa kanan, positive na siya. Then, 16 times 3 is 48. Right? So, positive 48 transpose sa kanan, negative 48. So, bale, VTH is, ano ba nakuhang V2? V2 daw ay negative 1.2. So, negative 1.2 minus 48, VTH is what? Negative 49.2 volts. Okay. So, yan na yung sagot. May VTH na tayo tsaka RTH. So, pag dinrawing natin yung equivalent Thevenin circuit, meron na lang tayong voltage source plus minus VTH. Ang value ay negative 49.2. Tama ba? Volts. Tapos naka-series si RTH. RTH which is 20 ohms. 20 ohms. Tapos, dito pa rin yung terminal AB. AB. Yan. Gets? Okay. Next, problem number 12 na yan. Number 13. For problem number 13, okay, find the Thevenin equivalent at terminals A to B of the circuit below. Okay, ito naman yung circuit natin. So, plus minus 70 volts. 10 kilo ohm. Tapos ito yung terminal AB. Kilo ohm. Tapos meron tayong dependent voltage source. Plus minus 4 VO. Tapos nandito si VO. Voltage across the 10 kilo. Ayan. So hanapin daw natin yung Thevenin equivalent at terminals AB of the circuit. So hanapin natin si VTH ulit and RTH. Yan. So simulan natin kay RTH.
So, kapag hinahanap si RTH, so dito natin nahanapin si RTH. Diba? Pag hinahanap si RTH, ang gagawin, tine-turn off si independent source. Isa lang yung independent source natin, si 70 volt. Okay, bale, isa-short, di ba? Short natin. Tapos, etong source na to, di ba, this is what we called as, kasi diamond symbol na may polarity, controlled source, na yung value niya is controlled by VO. Dependent siya dito sa voltage across the 10 kilo ohm VO. So, this is voltage controlled voltage source. So, hindi natin iti-turn off kapag controlled sources, di ba? Kapag naghahanap ng RTH, retain lang siya. Pero ang gagawin natin, di ba, naglalagay tayo ng test source dito sa terminal AB. So, let's say, kahit anong gusto nyong ilagay na test source, pwedeng current source or voltage source, arbitrary, with arbitrary values na gusto nyo. Sige, mag-voltage source tayo. Lagyan ko ng voltage source to. Pwede rin current source kung gusto nyo. Yan. So, plus, minus, lagyan natin ng value, let's say Vs as 1 volt na lang. So, para makuha yung RTH, hanapin nyo rin yung current dito sa source. Let's say Is, di ba? Para by Ohm's law, RTH is Vs over Is. Pero yung Vs kasi is 1 volt na. So, bale 1, substitute nyo yung value ng Vs na assign natin over Is. So, ang kailangan na lang nating mahanap is si Is. Hanapin natin si Is using circuit analysis technique. Sige, so, depende sa inyo kung anong circuit analysis. Notice pala na dahil naglagay tayo dito ng Vs, yung voltage across the 10 kilo ohm, which is the VO, is equivalent to what? Negative 1 volt, di ba? Kasi, parallel sila. Pero yung polarity kasi magkabaliktad, di ba? Plus minus dito, ito, plus minus. Kumbaga, pag nag-KVL kayo dyan sa loop, okay, bale, negative, summation of voltage is 0. Negative VO, pumasok sa negative polarity. Tapos dito, papasok sa positive polarity, plus 1. Okay. Is equal to 0. Hindi, papasok pala sa positive, sorry. Kasi pa clockwise yung na-sign. Positive. Yan. Para yung VO natin is negative 1 volt. Okay. So, pwede na yung try nating mag-KVL din dito. KVL dito sa loop. So, summation of voltage is 0. Yan. So, bale, negative, papasok sa negative polarity. So, negative 1 for the 1 volt. Tapos, let's say may current tayo dito na I. Current I. Okay? So, plus minus din ito. So, voltage across the 20 kilo ohm is positive. Papasok sa positive. 20 ohm, 1,000 ohm times the current I, unknown pa yan. Then dito sa VCVS, papasok sa positive polarity. So, plus 4VO equals 0. Okay? Pero yung VO, alam na natin yung value. Negative 1 volt, right? So, tuloy natin. Negative 1 plus 20,000 I plus 4 times negative 1 is 0. Masasolve natin si I. Bale, transpose to,
So, 20,000i is, so negative 1 magiging positive 1. Ito 4 times negative 1, negative 4. Transpose mo sa kanan, magiging positive 4. So, 20,000i is equal to 1 plus 4, 5. Then, divide both sides by 20,000. Anong value ni I? 5 over 20,000. 5 over 20,000. 2.5 times 10 to the negative 4. Or, ilan to? 250 micro or 0.25 milli. 0.25 milliamp. Diba? Or times 10 to the negative 3. 250 times 10 to the negative 6. Yan. Yan si I. Pero ang kailangan natin, si IS. Mag-ano na lang tayo. Mag-node KCL dito sa node na to. Node V. So, KCL at V. Summation of current entering equals summation of current leaving. So, assign tayo dito pag ganito na lang. Let's say, IX. Okay? Tapos si IS papasok, si I palabas. Ano-ano yung mga entering? Si IX, tsaka si IS. So, IX plus IS. Tapos yung leaving, si I. Okay. Ang kailangan natin si IS, di ba? So, si IX, bale, ito is ground na to, right? Ground. 0 volt. So, higher potential, 0, minus lower potential, 1 volt to, di ba? 1 volt with respect sa ground. Bale, 0 minus 1 over 10 kilo. Yan yung IX, di ba? So, 0 minus 1 over 10,000. Plus yung IS, yung hinahanap, equals I, which is ito. 250 times 10 to the negative 6. So, masasolve natin si IS kasi ito 0, 0 minus 1, negative 1. Bale, transpose ko to sa kanan. Bale, 250 times 10 to the negative 6 plus na to, plus 1 over 10,000. So, ilan yan? 250 to the negative 6 plus 1 over 10 to the third. Yan. Ilan? 3.5 times 10 to the negative 4 amps. Bale, ang kailangan natin si RTH equivalent to 1 over IS. Therefore, RTH is 1 over IS. Ang nakuha nating IS is ito, 3.5 times 10 to the negative 4. So, reciprocal lang natin to, 1 over 3.5 times 10 to the negative 4. Yan. Approximately 2857.14 ohms. RTH. Yan. Next, so VTH naman tayo. For VTH, copy natin yung circuit. So, this is 70 volts. Diba? Hindi ko na copy. 70 volts naman. So, paano natin hahanapin si VTH dito sa terminal na to? Plus, minus VTH. So, anong circuit analysis technique?
Sige, mag-KVL tayo dito sa buong loop. Okay, KVL tayo dito sa buong loop. Let's say may current tayo dito na I. So, summation of voltage is equal to 0. So, sa 70 volt, papasok sa negative polarity. So, negative 70. Okay, tapos dito sa resistors, plus minus, plus minus. Ohm's law, so voltage sa 10 kilo ohm, positive, papasok sa positive polarity. 10,000 times yung inassign nating current I, plus, so dito rin sa 20 kilo ohm, papasok sa positive polarity. So, 20,000 times I. Then, dito sa 4VO, papasok sa positive polarity, plus, ang gagamitin, 4VO equals 0. Pero si VO kasi, di ba si VO 1,000 times the current I. Di ba? 10 plus 4 times VO is 10,000 I equals 0. Bale, transpose ko tong negative 70 sa kanan, magiging positive 70. Tapos 30,000 I plus 4 times 10,000 I, 40,000 I. So, add pa natin yung 30,000 plus 40,000, 70,000 I equals 70. Tapos, divide both sides by 70,000. So, cancel. Ano si I? So, 70 over 70,000. Okay, 1 milli. So, 1 times 10 to the negative 3. So, dahil may current na tayo, para makuha itong VTH, dito na lang tayo mag-KVL sa left loop. Pwede rin sa right loop. Bale, KVL around the left loop, okay, summation of voltage is 0. So, papasok sa negative polarity ng 70 volts. So, negative 70. Tapos, dito sa 10 kilo ohm, papasok sa positive polarity. So, plus Ohm's law, 10,000 I. Yung I, pwede nyo nang isubstitute yung value. Yung 1 times 10 to the negative 3. Tapos, sa VTH, papasok sa positive polarity. Plus VTH equals 0. So, therefore, ang value ng VTH ay, sige, transpose lang tong negative 70, transpose lang tong 10,000 times 1 times to the negative 3, 70 plus, so ilan ba to? Makakancel niya lang naman to, di ba? Yung tatlong 0, 10, negative siya, magiging minus. Pag transpose, yan. Bale, VTH is 70 minus 10, 60 volts. Yan. So, meron na tayong VTH tsaka RTH. Yun naman yung hinahanap sa problem, yung Thevenin equivalent at terminals A to B. So, pag dinraw natin yung Thevenin equivalent circuit, meron na lang tayong voltage source plus minus VTH. Ang value is 60 volts in series dun sa RTH. Yung nakuha nating RTH is ilan? 2857.14 ohms. 2857.14. 2857. Yan. Tapos dito pa rin yung terminal A, B. Okay, next. Problem number 13 na to.
14. Sige, problem number 14. For problem number 14, ito. For the circuit below, find the Thevenin equivalent at terminals A to B. Ito naman yung circuit natin. Ten ohms plus minus 30 volts. Ito yung AB, terminal A. Okay. So for the circuit below, find the Thevenin equivalent at terminals AB. Ito yung terminal AB natin. Sige, so hanapin natin, find VTH and RTH. RTH muna hanapin natin. So copy ko tong circuit. Yan. So pag hinahanap yung RTH, ang gagawin, iti-turn off yung sources, independent sources. So ilan yung independent sources? Isa, dalawa, tatlo. Turn off natin yung voltage source, i-short. So short natin to. Etong current source, i-open. Yan. Etong voltage source, okay, i-short. Yan. Tapos hanapin natin, anong value pala nito? Nakalimutan ko lagyan to, 20 ohm. 20 ohm. Yan. So, eto, parang na lang to kasi naka-floating na lang tong mga wires. Gawin ko na lang siyang ganyan. Diba? Tapos ito natin hahanapin sa terminal AB. Ito, terminal AB, yung RTH. RTH dito. So, anong gagawin natin? Anong pwedeng gawing connection dito? Sige, simplify natin to. Ito, 'di ba, naka-parallel. So, pag kinombine as a single resistor, dalawang parallel na 20 ohm. Divide to lang, right? So, 20 ohm parallel with 20, pwedeng product over sum over 20 times 20 over 20 plus 20, or simply 20 over 2
10 ohms, right? So, magiging ganito na lang siya. So, single resistor na lang yon na 10. So, delete ko na tong isa. Yan. Diba? Magiging, ano na lang to? 10 ohm. Yan. Tapos, paano to? This is, pwede tong i-convert into, ito kasi is ano, Y, right? Convert Y to delta. Diba? Ito, balance sila balance. Kasi, pare-pareho yung value. 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. So, magko-connect tayo dito ng converted delta resistors from the Y. Yan. Ano yung conversion from Y to delta na balance? R delta. Diba 3 times RY? Remember? So, yung RY is 10, pare-pareho. Therefore, 3 times 10, 30. Okay, so papalitan natin ngayon to. Ito yung R delta na ngayon, na pare-pareho din. So, i-delete na natin. I-delete ko na to, yung mga Y. Yan. Anong value ngayon ng mga R delta? 30 ohms. So, yan. Pwede na nating i-combine. Diba? Parallel na to. Parallel. Naka-series. Itong dalawang parallel na naka-parallel kay 30 ohm. Tama? So, kuhain natin yung value nito. Pareho, diba? 10 ohm parallel with 30. So, product over sum. So, 300 over ilan to? 40. So, 300 over 40 ilan yun? 7.5. Yan. So, ko-convert natin into single resistor. So, kahit sige, retain natin to. Yan. Bale, gagawin ko tong value is 7.5. 7.5. So, naka-series na tong dalawa in parallel with the 30 ohm. Yan yung RTH, di ba? So, RTH is 7.5 plus 7.5. Okay, tama ba? Parallel with 30. Yan. So, 7.5 plus 7.5 is 15. Parallel with 30. So, product over sum. 15 times 30 divided by 15 plus 30. Which is, ilan to? 450 over 45. 10. 10 ohms. Okay. So, this is the RTH.
Yan. So next, so meron na tayong RTH. Hanapin naman natin yung VTH. For VTH, copy natin yung original circuit. So, depende sa atin paano hanapin dito si VTH. So, si VTH, dito natin nahanapin. Okay, dito sa terminal na yan. Terminal yan. Plus, minus, VTH. So, paano kaya yan pag ganyan? Depende na sa inyo kung anong circuit analysis. What if mag-ano na lang tayo? Source transformation. Convert ko to voltage source in series with a resistor. Tapos convert ko to. Tapos ano na lang tayo dito. Check natin kung pwedeng mag-nodal or mesh. Sige. So dito muna, using source transformation. So depende sa inyo kung anong technique of circuit analysis ang gagamitin nyo. Convert ko to voltage source. Bale, Vs is, bale ano to? 10 ohm times 5 amps. Right? So, ohms law lang. 10 times 5, 50 volts. Tapos yung R pa rin natin dyan is yung 10 ohm. So, magiging ano to? Copy natin yung circuit. So, magiging voltage source in series. Diba? So, magiging voltage source na siya in series with a resistor. So, yung R pa rin natin is yung 10 ohm. RS. Anong polarity? Kasi, ang direction ng current is upward. So, it should be plus minus. Right? 50 volts na yan. Ito rin, i-convert ko into voltage source. Pagsamahin natin kasi ito muna, convert ko to into current source. Bale, this is 20 ohm din, di ba? So, 20 and the IS is, pwedeng i-convert to current source kasi naka-series yung voltage source sa resistor. IS is by Ohm's law, voltage over resistance. 20. Bale, 1 amp. Tapos yung R pa rin is yung 20. So, mangyayari, okay, magiging ano to? Resistor in parallel with the current source. So, may current source tayo tapos naka-parallel na yung resistor. 20 ohm pa rin. Okay. Yung RS. Pero anong direction nung current source? So, dahil pag ganito tayo, negative, positive, okay, dapat pag ganito, pakanan. Okay. Ang value na nito is 1 amp. Okay, convert pa natin further into a voltage source. Sige.
para puro mga plano ko mag-aano na lang tayo. Puro mga voltage sources with resistor. Tapos pwede kang mag-mesh or nodal analysis. Bale, ko-combine natin to. So yung RS is 20 ohm parallel with 20 ohm. Bale, divide nyo na lang. Tapos yung VS, 1 amp Ohm's law times the resistor, 10 ohms, 10 volts. So, magiging okay. So, ito, magiging ano na lang, delete ko na, voltage source in series with the resistor. Right? So, let's say ito yung resistor na yon, equivalent to 10 ohm. Tapos yung voltage source. Yan. So, ano yung polarity? Dahil pa kanan, dapat negative, positive. Ang value nito is 10 volts. Yan. So, paano natin hanapin tong VTH? Dito. Sige, maganda, mag-mesh na lang tayo. Mesh analysis. Para pag nakuha nyo yung mga current dito, pwede kayo mag-KVL sa loop. Okay, assign tayong direction ng current, parehong clockwise. So, I1 and I2. Okay. So, KVL at mesh 1. Summation of voltage is 0. So, sa mga voltage source muna tayo, sign convention kung saan papasok na polarity. Sa 30 volts, dahil clockwise tayo, papasok sa negative. So, negative 30. Dito sa 50 volts, dahil clockwise, papasok sa positive polarity, plus 50. Tapos sa resistor, i-add nyo lang, positive yung voltage doon due to I1, add nyo 10 plus 10 plus 10. 30 I1. Tapos kung may common resistor sa other mesh, ima-minus nyo yun. Diba si 10 ohm, common sa mesh 1 tsaka sa mesh 2, bali i-minus 10 times I2. Yun yung shortcut sa mesh analysis, diba? Base sa naturo ko. Then, everything is already considered sa mesh 1, equate nyo na to 0. So, simplify natin, bali negative 30 plus 50, 20, plus 30 I1 minus 10 I2 is 0. Transpose nyo na lang tong 20 sa kanan, bali 30 I1 minus 10 I2 is negative 20. Equation 1. So, ilang equation ang kailangan natin? Dalawa, kasi dalawang mesh currents, di ba? So, mag-KVL naman tayo at mesh 2. So, summation of voltage is 0. So, sa voltage source muna tayo. Sa 50 volt, dahil clockwise tayo papasok sa negative polarity, we will use negative sign, negative 50. Tapos sa 10 volt, clockwise, papasok sa negative polarity, negative 10. Yan. Tapos sa mga resistor, voltage across the resistor due to I1, positive lahat yon. Positive yung sign nila. Add 10 plus 10 plus 10. 30 times I2. Tapos ma-minus nyo yung common resistor sa other mesh. Si 10 ohm nga, di ba? Bali, minus 10 times I1 equals 0. So, combine. Negative 50 minus 10, negative 60. Unahin ko si negative 10 I1 para in chronological. Plus
30I2 equals 0. Transpose nyo na lang si negative 60 sa kanan. Bale, negative 10I1 plus 30I2 is positive 60. Yan. So, mag-solve na tayo ng systems of equation. So, depende sa inyo kung manually. Gusto nyong isolve manually, elimination, substitution, Cramer's rule, Gaussian elimination. Pero tayo, magka-calculator na lang tayo. So, kayang-kaya yan ng mode 5.1. Yung coefficients lang yung mahalaga. Equation 1, 30, negative 10, negative 20. So, 30, negative 10, negative 20. Equation 2, negative 10, positive 30, 60. Negative 10, positive 30, 60. Press 1. Okay. So, yung I1 pala is 0. Galing. I1 is 0, yung X, tas I2 is 2 amps. Yan. So, anong gagawin natin ngayon sa currents? So, I1 is 0 na daw. Tapos, I2 is 2 amps. Pwede tayong mag-KVL na lang dito sa loop na yan. Okay. Mag-KVL tayo around the loop. Dito dito sa loop. Pwede rin dito. Dito sa loop. Depende sa inyo. Sige, dito na lang sa loop. Bale, summation of voltage is 0. So, kung inassign ko is pa counterclockwise. Assign na yun ng mga direction dito. Bale, kasi ito is 0, wala na yan. Diba? Ano to? Pag ganun, diba? So, plus, minus. Kaso yung current dito is 0. So, wala na yan. Right? Dito, ang dadaanan ng loop, ito si 30 volts, si 10 ohm sana, kaso 0 yung current, wala na siya. Si 10 ohm, dadaan kay 10 ohm. Bale, kasi pag ganito yung direction ng current, so plus, minus. Okay. Tapos, negative VTH. Okay? So, bale, simulan natin dito kay negative VTH. So, dahil counterclockwise, papasok sa negative polarity. Negative VTH. Tapos dito, ano dapat to Negative 10I. I1, di ba? Negative 10 I1. Kasi negative polarity. Tapos dito, papasok sa positive 30. Okay. So dito, di ba, pag ganyan, dito. Okay, kay 10 ohm, papasok sa negative. Negative 10 I2. So, babalikan na sa VTH. So, 0 na. Yan. So, therefore, yung VTH, i-transpose nyo na lang dito sa kanan. VTH is negative 10 I1 plus 30 minus 10 I2. Pero yung I1, 0. Substitute nyo yung mga current.
plus 30 minus 10 I2 2 equals VTH. So 0 wala na yan. 30 minus 10 times 20, 20 equals VTH. So 30 minus 20, 10. Therefore, VTH is 10 volts. Yan. So meron na tayong VTH tsaka RTH. Ito si RTH kanina. Saan yung RTH? 10 ohm. So pag dinraw natin yung equivalent, Thevenin equivalent circuit, so meron na lang tayong voltage source plus minus VTH 10 volts, no? Tapos in series with yung RTH equals 10 ba? 10 ohms. Okay, tas nandito yung terminal AB. If ever lalagyan nyo ng load. Next, anong number na yung haba ng problem na yan? Number engineer, upload mo ba? Yes, upload natin to sa channel. Abangan nyo lang. 14 for the circuit below. 14 na yun, no? 15 na pala tayo. 15. Okay, for number 15, ganun pa rin. Find the Thevenin equivalent circuit looking into terminals A to B of the circuit. Ito naman yung circuit. So, plus minus 20 volts, 10 ohms, 10 ohms. Ito yung A, ito yung B, 6 ohms. Yan. Find the Thevenin equivalent circuit looking into terminals AB. So, hanapin daw natin yung Thevenin circuit sa terminal AB. So, find VTH and RTH. So, for RTH muna tayo. Copy natin yung circuit.
So, tatanggalin ko muna tong load or yung resistor, 6 ohm, dito sa terminal AB. Yan. Tapos, hanapin natin dyan yung RTH. Dito hahanapin si RTH. Pero, ito turn off muna natin yung mga sources, di ba? Independent sources. So, yung 20 volt, i-short. So, short natin yung 20 volt. Tapos, i-open si current source. Ayan. E di, parang ano na lang to, floating wires na lang yan. So, delete na natin. Ay, nabura din yung baba. Ayan. So, ano ngayon yung equivalent resistance or RTH as seen sa AB? E di, nakaparallel si 10 ohm na dalawa in series with the 5 ohm. Diba? So, RTH is 10 ohm parallel na dalawa. Tapos, naka-series kay 5. So, kapag dalawang parallel resistors na pareho, divide 2 mo lang, right? Plus 5. So, 10 divided by 2, 5 plus 5, 10 ohms. Okay, RTH. Yan. So, next, for VTH naman tayo. So, copy natin yung same circuit. Tatanggalin din natin yung, nakalimutan ko lagyan ng value yung current source. Yung current source ay 2 amps. Ito, 2 amps. So, tatanggalin ko ulit yung load, yung 6 ohm. Tapos, hahanapin natin sa terminal AB yung VTH. So, plus, minus, VTH. Okay. So, pwede natin gawin dito. Kuhain nyo yung voltage dito. Voltage VA, tapos voltage VB. With respect sa ground. Tapos mag-KVL kayo dyan. Diba? Yung VA is, kasi parang naka-ano na sila, naka-separate na sila sa isa't isa. Kasi open ito eh. Voltage divider by voltage divider rule. Kasi naka-series si 10 ohm connected across the 20 volt. Bale, voltage across the 10 ohm si VA, ito yung ground. So, 10 divided by the sum, 10 plus 10 times 20 volts. So, ilan to? 10 over 20 times 20. Diba? So, cancel 10 volts. Tapos si VB naman, okay. So, ito is plus minus, plus minus. E di Ohm's law, kasi may current source connected across the 5 ohm, ang current kay 5 ohm is 2 amp. By Ohm's law, VB is resistance times the current, or 5 times 2. 5 ohms times 2 amps. 10 volts. Yan. Tapos pag nag-KVL ka dito sa loop, in clockwise, so KVL equals 0. Summation of voltage equals 0. So, dahil clockwise sinasend ko, papasok sa negative kay VA. Tapos, okay, VTH positive. Papasok sa positive. Tapos kay VB, papasok sa positive plus VB. Then, equal to 0. So, solving for VTH, transpose si negative VA, transpose si positive VB sa kanan, magiging positive VA minus VB. Yan.
So, VTH is ano ba si VA? 10 volts. Minus si VB, pareho pa lang 10 volts eh. Masi 0. So, VTH is 0 volt. Yan. So, meron na tayong VTH tsaka RTH. So, yung Thevenin equivalent circuit, plus minus VTH, 0 volt. So, wala rin, di ba? 0 volt pala si VTH. Tapos, in series with RTH, which is 10 ohms. Yan. Tapos, nandito yung terminal AB. So, yan yung Thevenin equivalent circuit. Yan. So, nakasolve tayo ngayon ng hanggang problem 15. Okay. Problem 15. Sige, tuloy na lang natin. 1 hour mahigit na rin kasi tayo nagla-live. So, habangan nyo na lang yung next part 5 for the same topic, Thevenin's theorem, para mas ma-expose pa tayo sa more problems. Basta follow nyo ako sa ating account para manonotify pag may video tutorials tayo next time, and mag-subscribe din kayo sa ating channel, Engineered Math Channel YouTube. Nilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin para mapanood nyo. And at the same time, yung pinaka-playlist ng Circuits 1, this is Circuits. Para lahat ng mga video tutorials natin from the first lesson sa Circuits hanggang sa last lesson ng Circuits 1, mapanood nyo. Para meron kayong reference video tutorial playlist guide from me para sa whole course subject nyo na Circuits 1. Okay, so good luck sa mga nagte-take ng Circuits 1. Kayang-kaya nyo yan, aral lang mabuti. Practice lang ng maraming problems. Okay, and good luck sa mga may exam. Panorin nyo lang yung mga video tutorials ko all about circuits. Sige, so see you on my next video tutorial. God bless everyone. Aral lang lagi mabuti. Padayon, future engineers. Bye-bye!